Yun po, dumating na po yung order nating SSD. Nilay po natin to sa PC Works. Yan, Kingston SSD. May resibo pa. Yan, 240 GB. Kingston A400. 10 times faster daw. Ito yung ilalagay natin sa inayos nating laptop. Yan, gawa lang muna tayo ng Windows 10 installer. Gamit ko po yung Rufus. Start. Error. Kailangan yata format ko muna yung flash drive. Yan, ulitin natin yung pag-gawa ng Windows 10 installer. Yan, tuloy na. Tayo lang natin yan matapos. Yan, copying na. Yan, malapit na matapos. Yan, tapos na. Simulan na natin ikabit sa yung hard drive sa laptop na ayusin natin. Ito yung ayusin natin laptop, HP GPN i119. Hindi ko na i-organize yung tornilyo kasi nabuksan ko na ito, magkakapareho naman. Ano yan? Ito na naman yung hard drive. Easy work. Hindi ko na ginamitan ng guntay. Testing ko muna kung narinig yung SSD bago ko i-tornilyo. Okay, detect. Simulan natin yung installation. Setup ko lang sa BIOS yung na magbuboot dito. First boot sa USB. Yung nakasetup ko sa USB. Install natin 62-bit. Una ko munang gagawin, i-clean ko muna yung hard drive kahit wala pa siyang laman. I-choose ko lang tong repair your computer. Ayan, okay na. Lukin natin. Ulit ko yung custom para i-format yung drive. Dinilit ko tapos create new. Okay na. Tayo na lang natin matapos yung installation. 24% na. Tapos na. Setup ko lang. Yun, tapos na. Windows na siya. Downloadan ko naman ng driver tong laptop. Kabit ko muna yung mga tornilyong tinanggal ko kanina. Tuloy-tuloy na ako eh.
Tapos na. Yan, downloadan ko muna ng driver tong laptop. So punta ako sa HP, tapos software and drivers, laptop, tapos serial number, enter ko yung serial number. Ito yung serial number nya. Ayan. Ayan yung lumabas. So ayan na, naka-choose na na Windows 10. Yung i-download nyo dito yung mga importante, yung audio driver, chipset, graphics, keyboard, networks. Itong storage kahit hindi na kailangan to para dun sa card reader. Ito yung mahalagang driver, yung magpapagana dun sa mga hardware nya. Yung mga software kahit hindi na, pati utility tools. So download ko muna. Yung sa driver ng video card, kapag ganito sobrang dami, kailangan check nyo muna yung hardware ID ng video card dun sa computer. Check natin. And punta kayo sa device manager, tapos punta ka dyan sa display adapter, right click nyo lang, tapos properties, ayan, details, tapos hardware ID, PCI Ben 8086 Dev 1916. Search natin sa internet yan. So yan, Intel graphics, video card nya. So 520 yun eh. So download natin yung Intel HD graphics driver na 520. Kapag hindi compatible, download tayo ng iba. So yan, tapos na mag-download, transfer ko na siya sa USB para install natin din sa laptop. Yan yung gamit kong USB SanDisk. Tapos na, tanggalin na natin yung USB. Magtatanggal kayo palagi yung safely remove, para di masira yung USB niya. Yan, install natin yung driver. Una natin install yung chipset. Sunod ko na ito, sunod hindi kayo malito. Kapag nag-install pala kayo ng graphic driver, minsan yan, mamamatay yung screen, tapos mabukas ulit. Tanggalin na natin. Kasi tayo mag-install, check natin kung na-install yung lahat ng driver. Punta tayo sa device manager. Tapos pag may nakita kayo dyang dilaw, yan, hindi nyo pa in-install. Yung may exclamation point. Ayan, pag may nakita kayo may ganyan, punta lang ka sa properties, tapos details, hardware ID. Ayan, search natin yung sa internet. Gamitin na natin to. Connect tayo sa wifi. Download muna ako ng Chrome. Intel Management Engine Interface. Na-download natin to kaso hindi compatible. Na-download natin. Install natin yung isa. Buka natin tong isa. Gen 5. Nag-install. Yun. Pili lang kayo dun. Kapain nyo na lang. Na. So, check ulit natin sa device manager kung meron pang may problema. So, wala nang may exclamation. So, okay na yan lahat. So, pwede na siyang magamit.
Install na natin yung mga driver. Testing natin yung speed ng SSD. So yung speed umabot ng 32 MB per second. Mabilis na yan. So saglit lang. Anong properties ito? So yun, 800 MB, ilang segundo lang natapos.